GB Lindio. Good evening po, Brother Johnson and Brother Gomer. Pakipaliwanag nga po yung nasa Genesis chapter 2, verse 3 and 4. Meron kasing nagpapaliwanag nitong talata na hindi raw literal na Sabbath ito. Dahil sa araw na ito ay natapos din ng Diyos ang lahat niyang ginawa. Sa madaling salita, araw ng Sabat, nagtrabaho pa ang Diyos. Totoo ba ito? Kasi nga naman, pagkapabasahin natin, may ginawa nga naman ang Diyos sa araw ng Sabat. Trabaho pa ba yun ang tawag doon? O basahin natin yung talata, mga kapatid. Tingnan natin kung trabaho ba ito na maituturing. 2, 3 at 4 daw. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa ng likhain nung araw na gawin ng Panginoong Diyos ang lupa at langit. Wala na problema tingin ko dito sa 4. Ang naging problema ay yung 3. Nagtrabaho pang Diyos. Ulitin natin, simulan natin basahin uli yung talatang 1, mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang 3. Ganito ang nakasulat, oh. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. O, pansinin po niyo yung talatang 2. Ano ha? Nang ikapitong araw, dito lumalabas yung argument. Kailan natapos ang gawa ng Diyos? Nang ikapitong araw. Ganon yung lumalabas, Brother Gomer eh. Nang ikapitong araw niya, nayari ng Diyos. Hindi sinabi na 6 na araw, tapos na lahat. Kundi yung nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Tingnan niyo po mga kapatid. Nakasunod na nakasulat, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Kung tamang interpretation na nagtrabaho pa ang Diyos ng ikapitong araw, anong oras ng ikapitong araw natapos? Kasi ang nakalagay dito, at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawang kanyang ginawa. Ibig sabihin, yung salitang at nagpahinga ng ikapitong araw, ito ay yung buong ikapitong araw, ipinagpahinga ito ng Diyos. Hindi nagtrabaho pa. Kasi hindi naman trabaho yung sinasabi po dito sa talatang 3. Ang nakasulat sa talatang 3, at binasbasan. Trabaho ba ang pagbasbas? Maituturing bang gawa ito? Sabi ng talatang 2, pagpapahinga na yun. Ngayon, dahil sa kanyang pagpapahinga, iyon ay isang uri ng basbas ng Diyos. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. Ayan o. God blessed the 7th day and sanctified it. Paano niya sinanctified? Paano niya ipinangilin? Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Yung palang pagbanal niya, pagbasbas niya, pangingilin niya, ay dahil sa wala siyang ginawa, ipinagpahinga niya ang araw na yon. Kaso ginawa nilang trabaho, yung parang ang tagal yata, basbas, paano ba yun? Naglalakad-lakad or ano ba ang ginagawa? Tapos yung pangingilin, paano naman ngayon yan? So, kapatid na nagtanong, ay medyo unawain natin yung mga ganong katuwiran. Yan ay mga rason at panusot ng mga taong ayaw talaga sa Sabat. Brother Gomer, sige, pakidagdagan. So, maliwanag naman, Brother Johnson, na ang sabi doon sa talata nagpahinga bakit sabihin nagtrabaho? Siguro. Nagpahinga nga Naalala ko tuloy yung mga tiyuhin ko sa probinsya, Brother Johnson. O habang nagpapahinga ka, ano ka nga dyan, nakalimutan ko yung term, yung magpapalakol ng kahoy, magpuputol ka ng kahoy. Magsibak? Yan, magsibak. O habang nagpapahinga ka, magsibak ka ng kahoy. Delikado yan. Parang hirap naman. Ang sabi naman dito, Brother Johnson,
Sa 1 pala, ang sabi niya, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. So tapos na. Tapos na, yari. Ay, tapos nung kailan natapos? Nung 7th araw nga. Ang ibig sabihin, bago dumating yung 7th araw, tapos na. Kaya nga nung 7th araw, ay nagpahinga na ang Diyos. Ang naririnig ko naman, Brother Johnson, na paliwanag nung iba dyan, yun daw Sabat dyan, hindi natapos. Anong problema? Kung hindi natapos, di. Ayan yan. Paano bumalik sa unang araw? Lilawin din natin yung Brother Gomer. Hindi daw literal kasi. Oo nga. So, maliwanag na hindi na, kumbaga, nagpahinga. At ang ginawa ng Panginoon, binasbasan, tapos ipinangilin, nagpahinga ang Diyos. So, yan ang maliwanag na ginawa ng Diyos, Brother Johnson. Pero, of course, nandun tayo sa punto na yung tinatawag na pagsusustain ng universe ay talagang hindi ubrang titigil ang dyan, Brother Johnson, di ba? Mm-hmm. So yung pagsusustain, tuloy-tuloy talaga yan. Kaya nga, kung titingnan natin, Brother Johnson, doon sa 5:17 ng Juan, yun ang maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon. No? Anong sabi ng ating Panginoon sa 5:17? Sa 16 muna, para makuha natin yung Ang sabi dito, at dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo si Jesus, sapagkat ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng Sabat. Ngayon, pagdating sa 17, ang sabi ng Panginoon, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, at ako'y gumagawa. No? So itong sinasabi ng ating Panginoon dito, Brother Johnson, na hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama, ito yung bilang pagsusustain. Ibig sabihin yung araw ay, kumbaga yung operation ng universe, Brother Johnson, ay hindi tumitigil kahit araw ng Sabat. Mm-hmm. At ito, ikinukonik ng ating Panginoon, yung ginagawa ng Ama, ay kasang-ayon sa kalooban ng Ama, yung ginagawa niya namang pagpapagaling. Ay, di ba? Mm-hmm. Dahil kahit naman Sabado, pwede namang magpagaling talaga ang Diyos, Brother Johnson. Tama. Yun po yung ibig sabihin niyan. Pero nung iutos niya na po sa Exodo 20, ay maliwanag po yan, mga kapatid, na talagang yan ay literal. Dahil hindi naman noobra na hindi magiging literal yung 8:20 ay 28 ng Exodo, Brother Johnson. Tama. Ayan. Sige. Opo. Magka-ano po yan? Yung Genesis chapter 2 verse 1 to 3 ay hindi pwedeng magkahiwalay ang 20 talatang 8 ng Exodo hanggang 11. Kaya hindi mo pwede na magkamali, isa ang sumulat ho dito. Para patunayan ho natin na literal po talaga yon, yung nasa Genesis, tingnan po ninyo yung nasa Exodus. Alalahanin yung araw ng Sabat upang ipangilin. Anong ang Sabat na tinutukoy? 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. Bakit? Ngunit ang 7th araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, na iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka na iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Bakit? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. Dito mas malinaw. Kung tutulo sila doon sa Genesis, dito malinaw na sa 6 na araw, kaya yun din ang utos na magtrabaho ng 6 na araw. Kasi sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. Ano ginawa sa 7th araw? Nagtrabaho? Nagpahinga sa 7th araw. Pinagpala. Yung salitang pinagpala, yun yung katumbas ng binasbasan ng Diyos ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yung salitang pinakabanal, yun yung sinasabi ro na ipinangilin. Pag sinabing ipinangilin, He sanctified it. Di ba? Binasa natin, yun ang nakalagay sa Genesis chapter 2 verse 3. So, palibasa isang tao ang sumulat ho nito ay saktong-sakto na makikita natin dito yung pagiging literal ng 7th araw
sa Genesis sa pamamagitan ng sinulat dito sa Exodus. Hindi Tama, po Brother pwede Johnson. na yung 6 na araw literal at yung ika-7 ay hindi literal. Hindi po pwede yon. Kasi ang hirap naman yon. Yan ang batayan kaya natin ng pagbilang sa ating panahon ngayon. Paano natin bibilangin yung panahon natin ngayon? 7 araw sa isang linggo, hindi mo pwedeng 6 lang. Tapos bibilangin ho natin, ang 6 na araw sa isang linggo ngayon, literal, yung ika-7, hindi na. Di lalabas yan Wala tayong basihan sa ating pagbilang ngayon. 7 linggo lang naman sa isang araw. 7 araw lang naman sa isang linggo ngayon saan ba hinango yan? Doon sa creation. Correct. Di ba, Brother Gomer? At saka, ang liwanag, Brother Johnson, dahil ang nagsulat ng Genesis, sabi mo nga, ay si Moises din. Isang tao lang At ang nagsulat ng Exodo, ay ganun din po, si Moises din po yan, mga kapatid. Tama. At hindi po sinabi ni Moises dyan, na ang sabi dyan sapagkat sa 6 na libu-libong mga araw at milyon-milyong mga araw, hindi po maliwanag ang pagkakaunawa ni Moises na yung creation is literal 6 days. Kaya nga dyan nagkakamali na ang marami, Brother Johnson Dito sa Exodo, maliwanag ang sulat ni Moises at hindi siya nagkaroon ng confusion na kahit kaunti nung isulat niya. Na ang sabi niya, sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat. Yeah. Hindi sinabi ni Moises dyan, mga kapatid, sa 6 na araw na binubuo ng milyon-milyon years. Di ba? Dapat ay sa 6 na mga araw, na mga taon. Dapat ganun ang isang patunay pa natin doon, na literal po talaga yun. Doon yung sa Hebrew kasi yung yum. Yung yum, nang ibig sabihin po ay binubuo siya ng day and night. Di ba sa pag-aaral natin, mga kapatid, yung first day ay ikad, yung first day ikad, pero compose ng gabi at liwanag. So, hindi po pwedeng, hindi po pwedeng libu-libong mga taon, kasi ang bumubuo lang yon hindi mga gabi at hindi mga dilim at mga liwanag. Isang liwanag, isang dilim lang yan, na bumubuo sa isang araw. Yung dilim, yan yung gabi, yung araw, yan yung liwanag. So, literal ho yun. Hindi pwedeng. Ang paliwanag kasi ng iba dito, Brother Gomer, yung unang araw hanggang ika-7 ay ika-6, literal. Pero pagdating ika-7, hindi na. Ay patay po tayo dyan. Yun na yung problema po natin. Paano ngayon yan? Ano ba talaga? Ilang araw ba talaga sa isang linggo? 6 na araw at saka yung isang araw, yung ika-7, libu-libong taon? Paano ba yun? Kung gano'n ang mangyayari, Brother Johnson, paano na ang mangyayari sa atin? Kaya sabi dito basahin nga natin itong 4 Gs ng Hebreo. Di ba? Maganda yan. Maganda yan. Kung hindi literal yan, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa. Gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. At maganda yung sa 4. Di ba? Ang 4, sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ika-7 araw. At nagpahinga ng ika-7 araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Hindi ikukot ito, kaya tama talagang literal po talaga. Kaya kinukot yan ng ibang mga writer sa New Testament. At saka, may mga problema pa dyan, Brother Gomer. Paano itong mga Israelita ay nasunod pala sa mali? Iniutos ng Panginoon sa mga Israelita, yung pala naman yung Sabat na pinasusunod niya, hindi naman pala isang araw yon, hindi naman pala literal yon. Paano gagayahin ang Panginoon ayon dito sa Hebreo 4 Gs? Kung ang Panginoon pala ay nagpahinga ng pagkatagal-tagal, tapos ang mga Israelita ay 24 hours. Paano yung sinasabi ni Pablo gayahin ang Panginoon ng nagpahinga? Kung hindi pala literal yun. Alam nyo, mga kapatid, lalo lang nakahayag. Katututol po nila sa Sabat ay lalo lang pong nalalantad na ang maling argument or maling katuwiran, mga kapatid.
Ganyan din yung sinasabi dito, Brother Johnson, sa Exodo, sa 31 verse 17. Sige, ilagay nga natin ulit ito. Tingnan mo ha. Parehong-pareho lang to 31:17. Sabi niya, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Malabo na ang pagkaintindi ni Moises dito, Brother Johnson, na yung 6 na araw dito ay binubuo ng milyon-milyon na mga araw at gabi. Kaya nga talagang mas maliwanag, Brother Johnson, yung paniniwala na ang creation talaga ay 6 literal days. At wala tayong kahit na anong picture na yung creation ay binubuo ng milyon-milyong mga araw na katulad ng pinaniniwalaan nila, Brother Johnson. Malabo talaga. No? Kasi mula dito sa Exodo, kinote hanggang sa Hebreo, ganun pa rin ang kanilang paniniwala na ginawa ng Diyos ang langit at lupa sa loob lamang ng 6 na araw, Brother Johnson.